So, hi everyone, this is me, Saga Joy, and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I hope you subscribe and ring the bell button below to notify you every time I posted a new video. So, nakita nyo sa content ko kung paano ako pumayat from 67 kilos to 55 kilos. And 55 is not my goal weight, by the way. And guys, itong video na to, i-share ko po sa inyo yung tips for weight loss na naging effective talaga sa weight loss journey ko. So, bago tayo mag-umpisa, mag-storytelling muna ako guys. So, una, nung elementary guys, akalain nyo yun, overweight na ako. Umabot ako ng 50 to 60 kilos guys. Umabot na ako ng 50 to 60 kilos. Ewan ko ba, napapabayaan ata ako sa kusina. Kaya nagsisisi ako that time kasi napabayaan ko din yung sarili ko. Pero, pagdating ng high school, ganun pa rin. Walang pagbabago. Ay, natry ko din mag-diet guys, pero hindi ko siya na-maintain. Bumabalik pa rin sa dati. Hanggang sa ng college. Yun, nag-stress eating ako guys sa sobrang dami ng paperworks. Kaya, nakaka-stress sa dorm. Lalo na, di mo pa kasama yung family mo. Kaya ganun. Kung ano-ano na lang gusto mong gawin. Kaya guys, nung quarantine, dito na talaga ako nag-start mag-diet. Guys, after ng birthday ko nung March. Kaya nung April, nag-start na talaga ako. Binawas-bawasan ko yung mga food na dati umabot ako ng 3 to 4 cups. Akalain nyo yun guys. Umabot ako ng 3 to 4 cups per meal. Iba pa rin sa merienda. Pero, guys, nung April, binawas-bawasan ko yung pagkain ko. Pero, napapansin ko, no changes talaga. Nung May naman, syempre, alam mong nagda-diet sa'yo, nagda-diet ako. Tapos, nung May, may gathering dito sa bahay. Kaya, nung sinabihan ako ng tito ko na, ala, tumataba ka na naman sa Iril. Kaya yun, naisipan ko na talaga mag-strict diet guys. Kaya guys, kung gusto nyo talagang maabot yung goal weight nyo, kailangan nyo lang ng discipline and motivation sa sarili nyo. Yes, nakakaiyak at mahirap siya guys. Pero, once na gusto mo siyang ma-achieve, mangyayari at mangyayari yon. Kaya, guys, andito ako para tulungan kayong ma-achieve yung goal weight nyo kahit mahirap. And, by the way guys, bago tayo mag-umpisa, mag-disclaimer muna ako. Guys, hindi po ako nutritionist or dietitian. Ang i-share ko pa lang po sa inyo ay based on my experience lang nung weight loss journey ko. And, trust me guys, ang mga sasabihin ko ay nag-work talaga sa akin. So, tip number 1, stay hydrated or drink a lot of water guys. So, it really helps me a lot guys. Nakaka-reduce siya ng hunger. Umiinom ako ng water 8 or more glasses a day. Yes, totoo po yan. At nakakatulong siya dahil hindi ka masyadong gugutumin. Lagi kanyang binubusog ng hindi kumakain ng malalaking carbs, high carbs. Tapos, may schedule ako sa pag-inom ng water na sinusunod. Like, ay insert ko na lang dito yung schedules na pag-inom ko ng water guys. Tapos, pero sasabihin ko pa rin sa inyo para maayos. So, pagkagising ko, minom na agad ako ng water ng 1 or 2 glass of water. Pagkagising, ganun din sa meal. Before meal, umiinom na agad ako ng 1 to 2 glass. Pero depende sa kaya mo guys. Para maiwasan mo yung kumain ng marami. Siyempre, bago ka kumain, siyempre kailangan maging busog para maiwasan yung pagkain ng madami. Ganun din after your meal. 30 minutes after your meal bago ka uminom ng water kasi kailangan mo munang mag-give ng rest sa stomach mo para ma-digest mabuti guys. Tapos, ganun din sa snacks. Ganun din sa bago matulog, kailangan mo uminom ng 2 glass of water, guys. Ganun din, kailangan mong uminom ng marami para maiwasan yung gutom. And ganun din yung ginagawa ko at super effective po siya, guys.
So, tip number 2, eat slowly. Alam nyo guys, eating slowly prevent us from overeating guys. Yes, totoo po yan. Kaya kapag kumakain kayo guys, dapat mabagal lang para maiwasan yung pagkuha ng madami. Habang, syempre guys, na alam nyo naman yan, yung pagkain ng marami is pagkain ng mabilis. Syempre, matitempt kang kumuha ulit. Syempre, laging ubos. Kukuha ka pa ng take 2, take 3. And natry ko na yan guys. Totoo. Kailangan mo. Kaya, nung nag-diet ako, tinry ko talagang kumain ng mabagal para maiwasan ko yung pagkuha ng madami. At nakakaisang kuha lang ako. Take 1 lang talaga. And nakakatulong siya guys. Kaya, alam ko din na mahirap. Kapag kumain ka daw ng marami, ay nang mabilisan, mahirap siyang madadigest guys. Kaya, bumabagal yung metabolism natin. Kaya, kailangan mo siyang i-chew ng mabuti guys. Yun lang. Eat slowly. So, tip number 3. Measure yourself regularly. Yes guys, nagtitimbang po ako every 2 weeks. Yes guys, nung simula nung April, walang changes nga. Pero kunti lang yung nabawas, mga 2 April. Pero nung mga May, nung inalis ko na talaga yung rice, bagsak talaga. Ang laki ng binawas. Hanggang sa, naging 62. Yes guys, naging 62 nung mga May. Tapos nung nagtimbang na naman ako ng June, yung diretso na talaga, yung walang rice, no rice na talaga, low carbs. Yes, nag-low carbs diet din ako guys. Nung tinry ko ulit magtimbang, dun na naging 58. Yes guys, nabawasan na. Tapos, weeks pa lang yun naging 58. Tapos nung after a week na naman, naging 56 hanggang sa ng July, naging 55 na ako guys. Kaya yun. Kasi mahalagang minemeasure mo para alam mo kung mag-adjust ka sa mga kinakain mo, kung alam mo yung nakakataba talaga. Yes, minemeasure ko talaga, pati sa braso ko. And medyo malaki pa rin yung braso ko guys. Siyempre, yung mga fats na nawala, kailangan pang itone ng mabuti. Kaya guys, measure nyo lang. May pagbabago yan. Kahit alam nyo sa umpisa na wala, pero meron yan guys. So, tip number 4. Stop drinking soda or milk. Yes guys, ito po yung pinakamahirap kong inalis sa sarili ko. Kasi, alam nyo guys, nung may pasok pa, yun, kasama lagi sa merienda ko yung soft drinks, iba-ibang mga matatamis, mga juice, mga ice cream, mga sweets. Basta guys, na mga juice na matatamis, inalis ko talaga yan guys. Pati pag-inom ng milk. Yun guys. Pero, yung soft drinks, kaya ako pala inom dati kasi gusto ko nakaka-burp ako, nakakadighay after kumain. Kaya, nakaka-refresh kasi yung Coke. Pero, nung inalis ko na dahil super tamis pala. Ang laking calories and sugar yung naidadagdag niya sa katawan natin. Kaya guys, pati yung milk, hirap ko din siyang inalis kasi alam niyo yung milk, okay. Yung milk, hirap ko talaga inalis kasi bago ako matulog, paggising, bago matulog, nagmi-milk talaga ako guys, kasama ng cereal. Pero nagsisi ako nung by the month of April, lagi akong nagmi-milk na may kasamang cereal kasi kala ko dati nakakatulong sa pag-diet. Porque di na ako makain ng rice at nagsi-cereal, nakakatulong na yun sa pag-diet. Pero guys, hindi siya nakakatulong. Ayun sa mga nababasa ko, wala talaga. Kaya guys, nung pag-inom ko lang ng milk is once a month. Minsan, nasanay na ako na hindi umiinom. Kaya, okay lang din para mabilis yung pag-loss mo ng weight. Kaya guys, kaya nyo din yan. Okay? So, tip number 5. Do workout or exercise at home kahit hindi ka na pumunta sa gym. Yes, guys. Everyday ako nag-workout pero depende pa rin sa inyo. At least, kailangan nyo mag-workout ng mga 3 to 4 times a week lang. Basta mag-burn nyo lang yung fats sa katawan nyo.
At makakatulong na din sa pagbabawas nyo sa mga kinakain nyo para mabilisan yung process. Ginagawa ko talaga everyday workout talaga after dinner kasi iniisip ko na yung mga kinain ko in a day, mababurn ko mga after dinner. Yes, wag ka mag-workout kapag hindi ka pa nakarest ng after ng dinner mo. Pero guys, yes, nakakatulong siya. Pero nung mga, alam kong nagbabawas-bawas na ako, yung kunti na lang, 3 to 4 times a week na lang yung workout ko. Tapos nagkakaroon na din ako ng cheat day. Tapos yun guys, yung cheat day ko ay tamang bread lang, tamang biscuits, kunting juice, basta yung cheat day lang na katamtaman lang, yung mga craving foods ko. Yes, kinakain ko din yun guys, pero kunti lang, tamang tikim lang, wag yung sobra-sobra. Tapos wag mong pigilan yung sarili mong kumain ng craving, ng mga kinikrave mo, kasi mahirap na yung mag-bounce back kayong pagdating ng araw na hindi mo na siya kinikrave, or kinikrave mo na tapos pagdating ng araw na magba-bounce back ka kasi mas mapaparami ka ng kain kung hindi mo siya kinain that time na nagki-crave ka. Kaya guys, do workout lang 3 to 4 times a day. Hindi siya mahirap, kahit yung cardio exercise lang, basta maburn yung fats nyo guys. So, tip number 6, ito na talaga yung pinakamahirap guys, na pinakamahirap iwasan. Yes, no rice. Yes, no rice talaga ang pinakamahirap kung iniwasan guys. Pero, tuturuan ko kayo kung paano nyo iwasan to. So, unti-untiin nyo na lang. Kunyari, like, kumakain ka dati ng 3 to 4 cups every meal. Kaya gawin mo na lang, 1 cup ka na lang every meal hanggang sa 3 tablespoon na lang hanggang sa maalis-alis mo na. Yes, guys, ang sarap sa feeling na maalis mo yung rice kasi ang gaan-gaan sa pakiramdam. Parang yung hindi mabigat yung kilos mo, nakakagaan. Tapos, yes guys, nag-i-imagine na ako dito. Tapos, guys, alam nyo ba, nung April, di ba sinabi ko sa inyo na April, konti pa lang yung rice ko. Pero, nung kahit konti yan, parang wala pa rin changes. Kaya nung sinabihan ako ng tito ko nung bandang May, yung May talaga na doon ako naiiyak kasi lahat ng workout ko everyday, lahat ng diet ko parang wala, naging useless. Pero dyan na talaga ako nagporsigido na inalis yung rice. Nag-no rice na talaga ako guys, kahit temp na temp. Pero yung no rice, andyan naman yung ulam. Pwede ka naman kumain ng ulam ng madami, basta no rice and low carbs yung ulam. Yes guys, kaya nung May, dyan na talaga nag-start yung changes ko. Yan, talagang laki ng binawas kong timbang. Kaya guys, pilitin yung wag nang kumain ng rice dahil nakakatulong talaga siya guys. Trust me. Gaya doon yung sinabihan ko yung friend ko na wag na mag-rice din. Sabi niya hindi ko yan kaya. Pero after a week, nakayanan niya guys. Kasi once na hindi mo susubukan guys na alisin, hindi mangyayari. Hindi mo maabot yung body mo, yung hindi ka makakabawas ng timbang. Kaya guys, do it na habang maaga pa. Huwag ipabukas hanggang sa walang mangyari. So, okay guys, tip number 7. Yes, avoid eating with flour. Yan ang pinakamahirap guys, kasi kahit alam mong bread nakakatulong ng mag-diet, pero no guys. Yan ang mas nakakataba. High carbs. Yung high carbs is yung may mga flour, basta yung mga vegetable,
high carbs din yan, kaya iniwasan ko din. Kaya mostly kinakain ko is egg lagi, egg, kaya mukha na akong itlog. Basta panay egg, meat, fish, chicken, kaya yun lang. 4 lang talaga pinagpipilian ko. Bihira lang akong kumain ng gulay. Kaya, iniwasan ko yung mga bread, biscuits. Kumakain lang ako ng biscuits kapag cheat day ko lang. Yes, guys. Kasi kapag kumakain ako ng may bread, kapag kumakain ako ng may flour, nasusuka ako, guys. Alam niyo ba yung feeling na ganun? Na kapag nag-strict diet ka parang hindi ka na sanay, ayaw mo nang lunukin na yung mga nakakataba. Kaya guys, sa una lang talaga mahirap. Pero kayang-kaya nyo yan, guys. Yes. Yung mga with flour na mga cookies. Yes, nagluluto ako dito sa bahay ng mga cookies, bread, ng pancake. Yes, sila lang nilulutuan ko. Alam niyo guys, parang tikim. Sorry guys. Ganun lang ginagawa ko. Inaalis ko yung may flour. Kaya, kapag gutom ka, kumain ka lang ng itlog. Para ka magmukhang itlog. Tip number 8. Drink green tea twice a day. Green tea with lemon, yes, nakakatulong talaga. Yun ang una, green tea muna ako. Hanggang sa, nung nagde-detox ako na lemon. Pero, naisipan ko na lang silang paghaluin, guys. Yes, wala namang side effects na nangyayari. Kaya, yung ginagawa ko, twice a day akong umiinom ng green tea, lemon. Yes, 8 pesos lang yun sa pharmacia. Kaya, nakakatulong din yun sa madali ka kasi pagpawisan, lalo na kapag nag-workout ka, tapos nakakatulong din sa pagpaliit ng tiyan. Kaya yung mga malalaking tiyan kagaya ko, mag-Lipton green tea ka na. Kaya guys, kapag nagli-Lipton green tea ka, before or after a meal, pero umiinom ako ng Lipton green tea mga lunch talaga, mga after meal ako umiinom. Pwede ding before, depende sa inyo, basta twice a day kayong uminom. And then yung sa second drink mo ng green tea, wag milk tea guys, sa green tea to. Tapos 2 hours before your bedtime, kailangan ka nang uminom ng green tea kasi para maiiwasan mo yung insomnia. Yes guys, nabasa ko kasi na kapag, kunyari, dapat uminom ka na ng green tea ngayon 7 after mo mag-dinner, tapos bedtime mo is 7, 8, 9, 10, 2 hours after your, 2 hours before your bedtime, di ba? Mga 10 yung bedtime mo, kaya dapat uminom ka na ng 7 para maiwasan mo yung insomnia. Kasi once na uminom ka ng during your bedtime, hindi ka makakatulog. Kaya guys, mag-Lipton green tea ka na. Green tea guys. Yes, nakakatulong talaga siya. Ngayon, hininto ko muna kasi ang mahal na. Namamahalan na ako. Joke lang. Kasi, meron kasi akong binili na iba Kaya yun muna inuuna ko. Bigay kay mama ko, tapos guys, kaya sa una lang, guys, kalimutan ko pala, mas magandang haluan talaga ng lemon kasi hindi mo talaga mas malalasahan mabuti yung pagkapait ng tea. Para siyang nagkakaroon ng Lipton green tea sa 7-Eleven. Mas masarap. Kaya guys, samahan mo ng Lipton green tea yung pagda-diet mo para mas mabawasan yung tummy mo na sobrang laki. Gaya ko guys. Okay, tip number 9. Eat low carbs food. Yes, nakakatulong siya guys. Ang kinakain ko lang ng mga low carbs food sa mga breakfast, lunch, dinner, egg, meat, fish, chicken. Yun lang talaga. Bihira lang ako kumain ng
fruits and vegetables, guys. Alam nyo ba, guys, bago ako bumili ng mga food, itinitignan ko muna yung sa likod, yung may mga calories, bla bla bla. Tapos yun, guys, para malalaman, nabasa ko ng din, para malaman mong low carbs yung food is kung mas mataas yung total fat niya kaysa sa carbs. Yung grams doon, hindi yung percent, guys. Tapos, yes, nakakatulong din yung kapag gutom ka, kumain ka lang ng itlog. Itlog, kahit 1 egg lang ang bigat na sa tiyan. Nakakatulong talaga. Pero kapag walang itlog, pwede ka naman kumain ng kahit ulam lang. Basta, syempre, mahirap naman yung strict diet talaga. Pwede ding mag-dirty strict diet ka naman, guys. Kaya, bihira lang kapag okay lang na kumain ka ng vegetables or fruits, basta isamahan mo na din ng limitahan mo na lang yung pagkain mo, guys, kasi matataas din yung grams ng carbs nun kahit alam mong fruits and vegetables. Kaya, guys, minsan na lang ako kumain ng fruits and vegetables dahil yun nga, nabasa ko na high carbs na kailangan lang natin kainin is yung mga meat, yung mga fish, ganon. Pero wag naman yung mga taba-taba, yung ano lang niya, laman. Pero sa mga may hypertension, wag masyadong kumain ng egg kasi nabasa ko nakakasama din to, kaya dapat bihira lang kayong kumain ng egg. Mas maganda yung mag-fish ka na lang, mag-fish or chicken, kasi mas okay daw yun. And nabasa ko din yun sa low carb intermittent fasting. Yes, nagfa-fasting din ako, guys, ng 16-8. Like, nag-dinner ako ng 7 and 8 to 12 hindi ako kakain. 8 hanggang lunch, parang mga 12 na akong yung next na kain ko. Tapos 12 to 7, yun lang yung kakain ako, guys. Yung 7 to 12, yun yung fasting ko. Kaya, guys, nakakatulong din yun. Kaya okay lang din yung matulog ka ng late kasi gumigising ka ng tanghali. Syempre, pagising mo, para kang nag-fasting, hindi naman mahirap yun. Pero joke, hindi ko kayo inaalaw na magpuyat, guys. Huwag niyong sabayan. Depende na lang sa katawan natin. Baka hindi nyo kaya. Kaya, guys, mag low carb foods lang tayo, guys. Kaya natin to, ha? Okay. Tip number 10. The last tip of my weight loss journey. Discipline and motivation. Yes, guys. Huwag mong isipin na nagpapapayat ka dahil para sa ibang tao. Isipin mo na nagpapayat ka dahil para sa sarili mo. Para maging healthy ka, para maging confident ka lagi. Yes, nakakababa ng confidence yung pagiging chubby para sa akin kasi hindi mo nasusuot yung mga gusto mong damit, hindi mo nagagawa yung mga gusto mong bagay kasi parang nahihirapan kang kumilos. Mas maganda yung maging healthy ka, at least alam mo sa sarili mo na parang mas tumataas yung self-esteem mo. Kaya, guys, kailangan mo lang ng discipline sa mga food na kinakain mo and motivation. Kailangan mo lang na ipasok sa kokote natin na kaya mo to, ginagawa mo to para sa sarili mo, para maging healthy ka, at wala nang iba. Huwag mong isipin yung ibang tao dahil hayaan mo silang na-ginudge ka before that pagdating ng panahon, yun, wow, ang galing mo naman, pumayat ka na. Tapos, ang sarap lang sa feeling na dati kinukutya-kutya ka lang, pero dumating yung panahon na ito na yung time na para magawa mo yung mga gusto mong gawin. Parang ang sarap lang sa feeling, guys. Kaya, guys, kung makakatulong tong video na to, isalin nyo ako sa hashtag nyo, sa iRealJoy lang, tapos
comment lang, suggest lang kayo ng mga video, and kung comment lang kayo kung nakatulong ba tong video na ng mga na tips na shinare ko sa inyo. Kaya guys, kaya nyo yan. Kayang-kaya nyo yan kasi nakayanan ko din. Thank you guys. So, for more suggestion, just comment below. Guys, bye-bye. Down south, hood baby, make all the girls go crazy, go crazy. Go stupid, but you smart like an A+ student.